Sa pangangasiwa, magaling mangasiwa ang dating gobernador na si Chavit Singson. Sa pangangalaga, doon sa kanyang nasasakupan, pinangalagaan niya ng maayos ang kanyang nasasakupan. Sa proteksyon, naprotektahan niya ang kanyang lugar. Kumpara natin kay BBM. Meron ba siyang pangangasiwa? Wala. Sino ang nangangasiwa? Yung kanyang mga gabinete. At kung sinong mga kuliglig nasa kabilang kurtina na siyang nagsasabi sa kanya, ito ang gawin. Sino? Sa wakala ninyo. Ang mga nasa likod ng kurtina ng mga kuliglig, yan yung mga oligarko. Diretsahan na, walang paligoy-ligoy. Oligarko, elitista. I-define natin muna yan. Oligarko, yan yung mga antas ng mga insulares. Yan yung mga ninuno o yung mga kapuapuhan ng mga Espanyol na magkakasama ng mga pare. Pwersa yan. Ang mga elitista ay yung mga social climber yan, na tumaas lang ang kayamanan o lugar na nakilala sa lipunan, ang piling na nila, mga insulares na sila. So yun ang dinidefine ko lang, no? Bahala kayo kung ayaw niyong pakinggan yung yun yung pagkaka-obserba ko. Ngayon, pagdating doon sa pangangalaga, napapangalagaan ba ni Bongbong Marcos ang kapakanan o ang pambansang interes? Siguro ang iisipin niyo yung pambansang interes ay problema yan. Kaya ako sinasabing pambansang interes, problema yan. Hindi yung interes na kung kanino man. Problema ng bansa. Napangalagaan ba tayo? Hindi. Ano ang pinangangalagaan niya? Ang mga grupo ng ilan. Ano yung mga grupo ng ilan? Mga oligarko, mga elitista. Na kung sino ang sa kanya ay humihimod o binibigyan ng pabor dahil sa kanyang prinsipyo, kahit mali, pinakikinggan niya ito. Yan yun. Sa proteksyon, sa sitwasyon na ngayon, napoproteksyonan ba ang ating pangangailangan sa pambansang interes? Ano yung mga pambansang interes? Ulitin ko. At tulad ngayon, problema. Problema sa langis, problema sa pagkain, problema sa salapi. Problema ng mga OFW o ng mga manggagawa na proteksyonan ba? Wala. Ano ang laging sinasabi? Tanong natin kay Auntie Claire. Silingin ko lang kasi yun naman ang spokesperson ng Malacanang. Pero ang sinasabi lang dito, na kung bakit lahat tayo, katulad ngayon, na nagkaroon ng pagkakaisa ang mga former Marcos loyalists, ay dahil ito ay nangangailangan ng isang deklarasyon. Pag sinabing deklarasyon, maliwanag, maayos, may pagkaintindi, may pagkaunawa, na nagkakaisa kami, na kami ay hindi sumasang-ayon dito sa klase ng sistema, sa klase ng pamamaraan, nitong pamahalang Marcos Jr. Hindi ito makakatulong kanino man. Lalong-lalo na sa mga nasa laylayan. Ano yung mga nasa laylayan? Mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Pero nakikinabang dito kung sa Marcos Sr. mayroong Marcos Cronies, sa panahon ni Marcos Jr. mayroong Maleta. Marcos Crocodile. Marcos Crocodile. Ngayon, kung sinasabing Marcos Maleta, ang tinatawag dyan, yung Marcos malit-malit ka. Ibig sabihin ng malit-malit ka, ito yung mga sandabakmak na mga maleta na nilagyan ng salapi o kwarta. Kaya malit-malit ka. Okay? Para magkakaliwanagan. So, ito lang masasabi ko kung bakit sa kabuuan ng mga katanungan, magmula doon, bakit nagkaroon ng ganitong deklarasyon at ano ang kadahilanan
kami na mga dating former Marcos loyalists ay dahil sa pambansang interes. Hindi sa iilan, hindi sa personal. Pag sinabing iilan, yun yung mga tao na mga oligarko, mga elitista. Mga ordinaryo, tayo yung nasa laylayan, tayo yung mga taxpayer. Kung aalalahanin nyo yung hierarchy, colonial status era, kung sino yung nasa ilalim, siya yung nagbabayad ng buwis na siya bumubuhay sa ano? Sa mga oligarko. Agree, disagree? Ngayon, kung naniniwala kayo na itong mga elitista na siyang umangaw-ngaw sa social media, ito lamang ang nagpapakilala na gusto nilang makilala sila na sila ay kala mo may halaga sa lipunang ginagalawan ng mga mahihirap na naghihikaw na hindi naman nila kaya solusyonan ang kahirapan ito. Doon sa sinasabi na may kakayahan pa ang Sara and Chavit Singson, magkapareho ang linyada ni Sara Duterte at ni Chavit Singson. Sa anong bagay? Gawa muna bago salita. Binibigay ang kailangan bago ito sabihin sa madla. Ang bagay na kailangan pagplanuhan, advance na. Pagsikat pala ng araw, nandyan na. So makikita natin ang pareho ng political will. The best interest para sa pamamayang Pilipino, hindi lamang sa mga iilan. Marami manliligaw dyan sa panahon na nagdeklara si BP Sara ng kandidatura bilang pagkapangulo. Sa anong kadahilanan? Alam natin yan. Kapag ang isang tao ay nagpakita o naghayag ng kanyang kapangyarihan, lalapit ang mga linta ng lipunan. Sino to? Oligarko, elitista. At marami dyan mga elepante. Ano yung elepante? Mga paru-paro yan na malaki ang tenga. Na makikita mo ngayon, iba na ang tono at trumpeta na sinasabi sa publiko. Nakikita mo kung paano sila maghubad ng kanilang mga kaliskis. Kailangan natin sa ito ang gusto ko lang may total, marami ngayong camera, maganda to. May itatanong lang ako, simpleng katanungan. Pero gusto ko direkta. Kasi ito, kailangan natin to sa darating na eleksyon. Sa isang paninindigan, may dalawang klase. Integridad, pakinggan nyo mabuti sa isang paninindigan, may dalawang klase. Integridad, prinsipyo. Kapag ang isang politiko o isang simpleng pamamayan na nagpa-registered sa COMELEC, magiging politiko. Pag naging politiko at yan ay nanalo, mamumulitika. So, anong papipili natin? Integridad o prinsipyo? Sa prinsipyo, may dalawang klase. Mali o tama yan. At yan ang kanyang pinaniniwalaan at kung sino ang bubulong sa kanya, ipaglalaban niya yan. Paninindigan niya yan. Ito yung gusto ko lang ma-correct. Ang integridad, kahit yan ay kamatayan, susuungin niya, nahamakin niya yan. Dahil yan ay totoo. Base yan doon sa kanyang natuklasan, base doon sa kanyang pag-aaral. Integridad ang magbibigay sa kanya ng karunungan, wisdom. Ang prinsipyo ay bumabahagi lang niya kung sino nagsabi, pero walang na. Katulad ng nangyayari ngayon sa impeachment. Do you aware of that? So, ito lang ang kaya ang mga former na Marcos loyalists naghayag ng pagsuporta sa tandem ni Sara Duterte at ni Chavit Singson sa kadahilan ng kailangan natin ng ang pambansang interes ay
masolusyonan. Kailangan natin ng gawa, hindi salita. Kasi ang salita ay puro pangako. Pero ang gawa, makikita mo katotohanan. Anong katotohanan? Integridad. Salamat po sa mga